Hi guys, for today's video, ayan, marites muna ako, pero itong pagka-marites ko, ay napapaluha talaga ako nito, kasi, nakita nyo ba guys, siguro naman mga followers kayo ni King Lax, yung vlogger na naglilibot sa buong bansa ng Pilipinas para makahanap ng worth it na tutulungan, yung, yung deserve na makatanggap ng kanyang tulong. So, ang kanyang pamamaraan ay magpapanggap siya na walang-wala, tapos titignan niya kung tutulungan ba siya. Tapos gagantihan niya yon ng malaking tulong pag tinulungan siya na kahit alam na hindi siya kilala at walang-wala siya. So dito talaga ako na-amaze gabi. Naiyak talaga ako habang nagluluto ako ng dinner. Naiyak talaga ako nung nakita ko kasi nakita nyo na ba? Siguro nakita nyo na kasi sikat naman siya eh. Marami siyang subscribers sa YouTube. Marami siyang followers sa Facebook. Tapos siguro di lang ako yung napaluha sa video na yon, baka kayo rin. Yung matanda na nagtitinda ng prutas sa probinsya, that fruits called marang. Yung marang, as in marang. So masarap siya, masarap yung prutas na yon. Tapos 2 piraso lang yung tinda ni tatay. Imagine nyo yun. Kuba-kuba na si tatay, tandang-tanda na si tatay, matandang-matanda na si tatay, pero nagsisikap pa rin. At sa kabila ng pagsisikap niya, kahit hirap na siya, pinilit pa rin niyang magbigay at tumulong sa taong hindi niya kakilala. Tulad ni King Lax na nagpapanggap na pulube, tapos hingi lang kasi wala siyang pera, kunyari. Tapos ang ginawa ni tatay, binigay niya. Sinabihan pa niya, sa'yo na yan, kainin mo na yan, masarap yan. So nakaka-touch ng damdamin, nakakataba ng puso, nakakaiyak ng puso tuwing tinitignan ko yun na paulit-ulit. Kasi, imagine niyo, hirap na si tatay maglakad. Kuba-kuba na siya. Pero naisipan pa niyang tumulong sa kapwa niya. So, imagine, kung gaano kahirap yung buhay mo ngayon, what more pa yung buhay ni tatay. Na wala siyang anak, wala siyang nanay, wala siyang asawa. Doon lang siya nakitira sa pamangkin niya, daw, sa bundok. So, imagine niyo yung buhay mo ngayon na nagrereklamo ka ano man yung buhay mo ngayon. Imagine niyo yung buhay ni tatay na mas lucky ka pa, mas swerte ka pa kaysa buhay ng iba. Kaya minsan, kahit nahirapan ako sa buhay, na-realize ko na naman, araw-araw pa rin akong pinapakitaan ng mundo na maswerte pa rin ako kahit paano. Kasi hindi pa ako kuba, hindi pa ako ganun katanda, kaya ko pang maghanap buhay, kaya ko pang baguhin yung mga mali ko, kaya ko pang maging masaya, di ba? At higit sa lahat, kaya ko pang gawin yung mga bagay na gusto kong gawin. At higit sa lahat, na-realize ko, nung nakita ko yung matanda na yun, sobrang naiiyak talaga ako habang nagluluto ako. Buti na lang di dumating yung boss ko kasi pag dumating yun, iisipin na naman, ba't ka umiiyak? Ganyan. Napaiyak talaga ako kagabi nung sa words ni tatay na, sa'yo na yan, masarap yan, kainin mo yan. Sa'yo na talaga yan. Ang hindi siya tumatanggap ng, tapos nung tinulungan na siya, binigyan siya ng pera ni King Lax. Ayaw pa niyang tanggapin. Gusto lang daw niya 100. Tapos doon ako na-amaze guys. Nung binigyan na siya ni King Lax ng 50k, ayaw niyang tanggapin. Sabi niya, sa'yo na yan. Kasi ayaw ko tumanggap ng pera na hindi ko pinaghirapan. Tapos sabi ni King Lax, magkano ba gusto mo? Sabi niya, 100 lang. O diba? Sobrang nakakasakit ng damdamin nung napanood ko talaga yon. Ewan ko kung ako lang siguro ba yung maluluha o kung napanood nyo yun guys. Or kung mapanood nyo pala, siguro pati kayo mapaluha din. Kasi parang, wow, ang amazing ng puso ni tatay. Ang amazing ng puso niya. Kasi hindi niya pinagsamantala na, hindi niya sinamantala na may nagbigay sa kanya ng pera. Tapos paulit-ulit pa niyang ibalik ulit yung pera kasi ayaw niya. Kasi nga hindi nga niya pinaghirapan. Kahit 100 lang daw sa kanya, okay na. Di ba? Yun yung tao na sana dapat nating tulungan kung meron tayong maitulong. Kasi yun yung tao na kahit kaliit ng tulong mo, parang na-appreciate niya talaga. Yung sinasapuso niya pa talaga na ang swerte ko dahil natulungan ako. Yung baga hindi nag-after na ang laki ng itulong nito sa akin. Babaguhin yung buhay ko nito. Kasi nakaka-amaze. Ilang beses niya binalik kay King Lax yung pera na ayaw niyang tanggapin. Kasi kahit 100 lang daw okay na sa kanya. So nakaka-amaze talaga yan guys. Yung napanood ko yun, sobrang naiyak ako. Sabi ko sana all ganito yung mga tao sa mundo. Yung hindi lang basta nakaupo at manghihingi. Yun kahit sobrang tanda na,
kuba-kuba na siya, hindi pa rin siya sumuko sa buhay. Patuloy pa rin siya sa paghahanap buhay kahit hirap na siyang maglakad. Kuba na yung likod niya, matanda na siya, umuulan pa, nandun lang siya sa tabi guys ng kalsada. Tapos may mga lamok pa doon. So sobrang nakakaawa yung sitwasyon niya. Pero hindi niya talaga sinamantala na bibigyan siya ng malaking pera. Because gusto niya pa itong isauli. So ewan ko, basta yung emosyon ko kahapon, yung pinanood ko yun, hindi ko talaga mapigilan. Kahit pigilan ko man siya, tumutulo talaga yung luha ko. Sobrang natatouch ako kay tatay kasi nga walang-wala na siya. Pero pinili pa rin niyang maging mabuting tao at matulungin sa kapwa. Kahit hirap na siya sa sarili niya. 'Di ba? Sana ganon. Sana ganon yung mga tao na dapat nating tulungan kung may pagkakataon tayong tumulong. 'Di ba? Yun yung mga taong deserve. 101% deserve nila ang tulungan. Kung ako may pagkakataon na makatulong ako sa kapwa ko, why not? Sa ngayon kasi, gipit din ako. Nagsisikap din akong baguhin ang pagkakamali ko. Nagsisikap din akong ayusin yung buhay ko kasi nga, gusot-gusot pa, tulad ng buhok kong kulot, gusot-gusot pa rin yung buhay ko. Pero pinipilit kong maging mabuting tao. Pinipilit kong mabago yung mga mali ko. Sana, hindi ako sukuan ng mundo. At sana, hindi rin ako sukuan ng mga tao sa paligid ko. To King Lux, I'm so proud of you. Pagpatuloy mo lang yan, kasi alam natin, yung may mabuting puso, mas madaming blessing na darating at panalangin galing sa ating Panginoon. Kaya, proud na proud ako sa iyo. King Lux, patuloy mo lang. Good luck sa iyo at God bless and more blessings to come.